Malaki ang benepisyo ng Warriors sa Lillard trade, at lumutang ang totoong interes ng Warriors kay Holiday. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, Curry 9 mga kaibigan, mabibili lamang sa halagang 2,100. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tiffin.com for more high quality shoes. Kung sakaling napalampas mo ito, isang malaking balita ang tumama sa mundo ng basketball nitong Huwebes. 27 days bago pa man magsimula ang 2023-24 season ng NBA. Ilang buwan matapos humiling ng trade si Lillard na may pagnanais na maglaro sa Miami Heat. Ilang araw lamang pagkatapos ng ulat, dito'y lumabas na ang Toronto Raptors ay ang isang koponan bilang naging frontrunner. Si Lillard ay ipinagpalit mula sa Portland Trail Blazers patungo sa Milwaukee Bucks para sa 3-team trade. At kabilang sa mga pangyayari ay ipinadala nila sina Jrue Holiday at DeAndre Ayton sa Blazers, at Jusuf Nurkic sa Phoenix Suns. Ang blockbuster deal ay makakaapekto sa NBA sa maraming paraan. At tiyak na mayroon ring malaking epekto sa Golden State Warriors. Narito ang ibig sabihin sa trade na naganap para sa Dubs. Mas magandang kompetisyon sa NBA Finals. Malamang bago pa man nangyari ang trade, nakatakdang buksan ng Bucks ang season bilang isa pa rin sa paboritong maipapanalo ang Eastern Conference. Naipanalo nila ang kampyonato noong 2021 at nagkaroon ng best record sa East noong nakaraang taon, at ang mga bagay ay unti-unting dumidilim sa kanila, dahil sa iba't ibang injury na nakuha ng team sa playoff. Ngayon sila ang nagtagumpay para makuha ang serbisyo ni Lillard. Pero ayon sa karamihan, walang garantiya na ang nagawang paglipat na ito ay ang pagkakaroon sa Milwaukee na mas naging malakas. Habang si Lillard ay tiyak na isang mas mahusay na manlalaro kumpara kay Holiday. Dahil siya ay minarkahan bilang isa sa 5 pinakamahusay na manlalaro sa NBA sa halos bawat sukatan noong nakaraang season. Ngunit ang mga laro ay hindi napanalunan lahat sa papel. Si Holiday ay ang isa sa best defender na manlalaro sa NBA, habang ito ay ligtas sabihin na dito sa area na ito nahihirapan si Lillard sa loob ng court. At walang nakakaalam kung papaano nga ba aangkop ang chemistry na ito sa Milwaukee. Si Holiday and Giannis Antetokounmpo ay nagkaroon ng solid chemistry, habang si Lillard, na siyang respetong nagkaroon rin ng malawak na kaangkupan kasama sila Marcus Aldridge, ay hindi pa noon naranasan na maglaro sa tabi ang isang manlalarong tulad sa agresibong si Antetokounmpo. Tiyak na may potensyal para masabing isang mali ang nangyaring kalakalan. Ngunit kung titignan rin naman sa papel, at least man lamang na napa-improve at napalakas ng Bucks ngayon ang kanilang lineup. Sa sitwasyon ni James Harden na nangyayari sa Philly, patanda na ng patanda si Jimmy Butler sa Miami, at ang maraming kakaibang nangyayari ngayon sa Boston, ang Milwaukee ay magiging paborito para manalo sa East. Kung sakaling ang kaangkupan ni Lillard sa Bucks ay gagana, maaaring isa ito sa magiging dahilan para mahirapan ang Dubs na makuha ang ika-5 titulo sa huling dekada. Ngunit sa kabilang banda, mas naging lumalala ang kompetisyon sa Western Conference. Malamang ang matagal na issue sa pagitan ni DeAndre Ayton at ng Suns ay tapos na. Naisip ng karamihan na ang pakikipagkalakalan kay Chris Paul at pagpapaalis kay Monty Williams ay maaaring senyales na ang Phoenix Suns ay nagre-reset kay Ayton, ngunit tila hindi. Si Ayton ay isang depektong manlalaro, walang duda, ayon sa kanila. Ang halos karamihan ay malamang nakikita na si Nurkic ay mas mahusay, para makapagbigay sa Phoenix na gawing mas mahusay na koponan. Ngunit si Ayton ay 25 years old pa lamang at patuloy na nahahasa, habang si Nurkic naman ay napagpaliban ng 157 games sa nakalipas na 4 na taon. Ang nagawa ng Suns bilang naging isa sa mga nangungunang koponan na nakikipaglaban sa Warriors sa West, gamit ang kanilang high-scoring triumvirate na sina Kevin Durant, Devin Booker, at Bradley Beal, at nararapat ring tandaan na nakuha din nila si Grayson Allen sa deal, upang karagdagang lalim sa guard-heavy team. Ngunit ayon sa kanilang paningin, ang isa sa mga pinakamahusay na koponan sa West ay lalong lumala. Kaya naman ang iilang mga analyst na si Ricky O'Donnell ay nagbigay sa Suns ng di na marka para sa trade na ito. Umaasa ang Warriors na sanay tama ang grado na ito sa pagtatapos ng taon. Isa pang rason, ang factor kay Holiday sa panahong nangyari ang trade kay Lillard. Ang Blazers ay mahigpit na pinipindot ang rebuild button. Hindi na kailangang sabihin na ang 33 taong gulang na si Holiday ay hindi bahagi sa muling pagre-rebuild.
Maaaring panatilihin ng Portland si Holiday upang turuan ang 2023 third overall pick na si Scoot Henderson. Gayun din ang mga exciting at mahuhusay na batang guard na sina Shaidan Sharp at Anthony Simons. Ngunit sa nakikita, mukhang mas gugustuhin nilang maghanap ng isang kasosyo sa kalakalan, na maaaring magpapabago sa tanawin. Merong mga iilang balita ang lumutang. Ang ideya na ipalit ng Dubs itong si Paul para kay Holiday, ngunit ito ay tila malayo. Hindi lamang seryoso ang Warriors para makasama itong si Paul sa koponan, dahil kinailangan pa nilang isuko ang intrigang batang manlalaro na si Jordan Poole para mangyari ang kalakalan. At isa sa bahagi sa paglipat na ito ay dahil gustong mapalawak ng Warriors ang kanilang cap space sa pamamagitan sa pagbigay palayo sa 4 na taong kontrata na nakuha ni Jordan Poole. Tiyak na hindi ito magiging kaso kay Holiday. Sa halip, si Holiday ay mapupunta sa ibang lugar, na kung saan ito ay makakabuti sa liga. Si Lillard ay nagmula sa isang lottery team patungo sa isang contender team, at si Holiday, na marahil meron lamang maikling pananatili sa Portland, ay malamang na mapupunta mula sa isang contender patungo sa isa ring contender team dahil sa kanyang presensya. Mas maraming bituin sa mga nakikipagkompetensyang koponan ay nakakabuti para sa lahat. Maliban sa mga koponan na hindi nakakakuha ng mga manlalaro, tulad ng Warriors. Karibal man sa dibisyon tulad ng Los Angeles Lakers o potensyal na kalaban sa finals tulad ng Heat. Ang ilang contender na koponan ay malamang na makukuha ang two-way star at mahusay na leader na si Holiday, at gagawin itong mas mahirap ang landas ng Golden State patungo sa isang kampyonato. Isa sa epekto sa Golden State ay ang mas madaling pagpili ng All-Star. Ang pag-alis ni Lillard sa West ay ginagawang mas madali para sa Warriors na magkaroon ng pangalawang All-Star sa tabi ni Steph Curry. Kapag malusog, si Lillard ay isang sure ball para sa All-Star Game. Ang pagpapaalis sa kanya sa kanluran ay ang pagiging mas madali para kay Paul na makuha ang kanyang ika-13 All-Star nod, o kay Klay Thompson para sa kanyang ika-6. Ang mga guard spot ay mas open ngayong taon sa West. Hindi lamang ito dahil sa pagkawala ni Lillard. Ngunit ang suspension na nakuha ni Ja Morant ay malamang na nagpapaalis din sa kanya sa pagiging kandidato. Kahit na manatili si Holiday sa West, malayo pa rin siya ay mapapangalan ng All-Star sa team. Pinangalan ng All-Star ng 2 beses lamang sa kanyang excellent, ngunit underrated na career. Ang isa pang rason ay ang Giannis effect. Matagal nang naiugnay si Antetokounmpo sa Warriors. Dahil marami ang nag-iisip na hahanapin niya sa huli ang isang mas malawak na market at mas subok na prangkisa. At dito'y lumabas rin ang pag-amin na siya ay lubos na hinahangaan si Curry, bilang isang dahilan kung bakit maaaring maging angkop siya sa Golden State. Alam na alam ng Milwaukee ang panganib na pwede silang mawalan sa masasabing pinakamagaling na manlalaro sa basketball na nabubuhay ngayon, at bahagi ito na nagudyok sa kanila. Nabigyan si Holiday ng 4 na taon, sa halagang $135 million na kontrata na inakala ng marami na sobrang bayad. Hindi nagbigay ng senyales si Antetokounmpo na gusto niyang umalis sa Milwaukee. Bagamat idiniin niya na ang kanyang kaligayahan ay nakadepende sa pagiging perennial winners ng Bucks. Ang karagdagan ni Lillard ay hindi lamang nakakatulong sa kanila sa court, ngunit nagpapakita rin kung gaano nga ba kahalaga sa kanila itong si Antetokounmpo. Si Giannis sa Bay Area ay palaging isang pangarap, ngunit tila sa ngayon nananatiling panaginip pa lamang ang lahat. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.